Yon, magandang hapon sa inyo. Medyo ginabi kami ngayon. Ito si Domo. And so may ginawa kami ngayon na Yamaha Aerox version 1. This is 2018 model. So ang naging issue ni Sir, actually pinalalamove na to dito. Kararating lang, galing sila ng Bulacan. Actually ginawa na to ni Sir Mel. Ang finding si Sir Mel, tama naman si Sir Mel, ECU na talaga yung papalitan niya. Nagpalit na rin kasi ng stator, bago ng stator. Ito mahaba na yung ang finding si Sir Mel, palit na talaga ECU. Ngayon, yung ECU kasi na repair na to. Ayan Yan. So, ito yung ECU ni Sir. So, nagbaka sakali lang si Sir na kung sakaling maggawa pa yung ECU niya. Ay, ang ECU niya, ang sira na ito is code 42 na, hindi na gumagana yung ISC, tsaka yung speedometer. Ngayon, call 12 din siya, ay mag-start. So, ang ginawa ko, may pinalitan lang din ako na isang pyesa pa, para gumana yung yung motor. Para kahit pa paano makabiyahe si Sir. Galing pa sila ng ng North Caloocan. Yan. So, ito, inaayos lang namin yung harness. So, ito, alisin na rin namin to dahil ito na yung lumang wire. Okay? So, ito na yung bagong stator niya. Ayan Ayan yung bagong stator niya. Ayan. So, pagka nagkaroon ng problema yung motor niya or nagkaroon ng call 12, wag na wag niyo nang i-on yung susi para hindi madama yung ibang mga pyesa. Kasi yung call 12, maraming sisirain yan. It's either yung linya ng ISC mo or ng speed sensor mo pag uminit yung ECU mo. So ngayon, testingin natin tong ECU na to. Okay? Kung gagana. Ito, actually na-repair ko na to. Nagawa ko na. So, yan. Babalikan ni Sir bukas tong motor niya. Ayan. Aerox. Papakabit lang natin. Dapat kabit mga saglit yung ECU. Ayan. Nakabit na yung Domo. Meron lang kami inaayos doon na kulay green. Nilalagyan lang namin ng shrinkable tube para hindi pasukin ng tubig pag sakaling kasi dugtong na siya So, inaayos lang namin. Ayan. So, start natin yung motor kung Ayan. Start natin yung motor. Naayos na namin yung ECU Ayan. Ayan yung yung markings. Ayan. Start natin. Ayan. Magana na. Pag sinabi sa inyo ng mekaniko na palitan na yung ECU, like say si Sir Mel, recommended niya na talaga palitan yung ECU. Talagang palitan niyo na ng ECU para hindi magkaroon pa ng ibang problema. Pero pag wala yung mga iba, walang mga budget, punta kayo sa mga trusted na gumagawa talaga ng mga ng mga ECU. Kailangan yung motor nyo, padala nyo doon yung motor nyo sa gumagawa ng ECU para ma-check pa kung may mga problema dito. So, like say, mga CKP sensor, isa rin yan sa nagiging problema. Okay, may spark plug cap, tumatalon yung kuryente, nagkakaroon ng return background, doon nasisira yung mga yung mga pyesa. Ayan, so ito, maandar na siya. So, ngayon, tetestingin na lang namin to. So, bukas na to babalikan. Ayan, maraming salamat po sa mga nagpa-follow and nagla-like ng aming page. God bless you po sa inyong lahat. Yung may mga katanungan lang regarding sa mga FI na motor, PM nyo lang po ang JP Motors Parts and Service. God bless you po.